Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon itong AKAP. Okay? Ano lang natin yung background. Let me see you kung nasan po ako. Oh, against the light lang kasi. Pag-usapan natin itong si AKAP. Ay, oh. Okay, itong AKAP, mga kababayan, ito ho'y insertion. No? Nabasa ko yung mga papel tungkol dito. Ito ho'y insertion and therefore, ang AKAP po, this is something criminal for me. Hindi po porket ako'y pro-administration supporter na vlogger, hindi po ako pabor sa mga bagay-bagay na dahil po makikinabang tayo kahit na illegal way na ginawa ito. Hindi ko pabor doon. Kung hindi, hindi pa naman siguro ganun kadesperado ang ating bansa. Mga politiko lang, mga hayop na to. So, dalawa hong nakita ko ritong may kasalanan kung bakit nangyari ang paglobo ng ating gaan ng 2024 dahil po roon sa 500 billion pesos, kung nagkakamali, na in-inject nila. Insertion po yung nangyari doon. Meaning, hindi po ito dumaan sa diskusyon ng Kongreso at diskusyon ng Senado. So, itong representante ng Kongreso at representante ng Senado ang nagtagpo para po i-finalize at nag-insertion sila. At yan po ay palagi nilang ginagawa, yung insertion. At ngayon, inulit nila, ito nga yung AKAP. Ngayon, dito naman po ako nabubwisit. Nandiyan na yung AKAP. Diba? Bakit ang ginawa po nito ni, sinasabi ko nito ng unang pumiyok na si Senator Amy Marcos, hindi nila alam anong ibig niyang sabihin. Diba? Kapag ka nagkaroon ba ng bicameral conference, diba? Nag-meet na itong mga representante ng dalawang kapulungan, ano na lang yun, ganon-ganon, kung ano yung printed version, ba't hindi sila humihingi po ng kopya prior to printing? Diba? And then for transparency, dapat alam nila, nagkaroon ba ng insertion? Bakit hindi sila mag-legislate na nagbabawal ng insertion, diba, from both houses, from the Senate and from the lower house? Bakit po sa tagal na ng Senado, ilan na po yung mga nagpaulit-ulit ng balik na lang dyan, naging kongresista, naging senador, paulit-ulit. Diba? At ang masaklap nito, sila yung mga sangkot sa insertion. Iba-ibang mga pangalan ng pondo. Diba? Ito nga AKAP, maliwanag po ito, gagamitin ito ng mga politikong re-electionista. Kaya nga ganun-ganun na nga lang ito pinirmahan nila eh. Look at Amy. Ano sabi ni Amy? Electronic signature nila yan. Kinuha daw sa kanila. Hindi na raw nagsisisi raw siya na na pumirma siya, anak ng baka, bago makita yung final version. Well, that is a crime. 'Di ba? Sa pera ng taong bayan. Bakit kayo papayag na na magpapapirma sa inyo? Hindi nyo nakikita yung final version? Oh, para sana bago ito ma-print, anong sinasabi? Kasi baka ma-delay yung national budget. Mga kababayan, magre-reenact lang sila nung nakaraang budget. So ibig sabihin, kung ginawa po nila yon, nag-in-scrutinize nila, baka may krimen na naman kayong ginawa rito. Diba? Because they have to do two things eh. First, dapat yan na po yung huling insertion. So anong gagawin nila dapat? Both houses, di ba? Magpasa ng batas. Hindi ho resolution lang. Magpasa ng batas barring the two chambers to do future insertions. At ito po ay dapat nasa rules ng Senado, nasa rules ng Kongreso, na kapag kami gumawa ng insertion na yan, ito po ay magiging automatic grounds for expulsion. Aalamin na lamang po ito na ikaw ba ang promotor nito, kayo, sino yung mga nakakaalam nito. Di ba? Tapos nito, tanggal na sa Senado o tanggal sa Kongreso. Yan ang pinakamagandang gawin. Pag ginawa ho nila yan, masabi po natin na kahit paano 50-50 talagang may puso para sa taong bayan. Hindi po nguso lamang, kundi puso para sa taong bayan ang mga politikong ito. Diba? Pero kung ganyan gagamitin lang, gaya ngayon, ginagamit na sa pag-atake sa People's Initiative, pampapahiya kay Speaker Martin Romualdez, pero nung ginagawa pa na yan, natutulog sa pansitan.
Ang tanong nga ito ba't hindi sinasabi ni Aimee sino-sino ang representante ng Senado doon sa bicameral? 'Di ba? Ba't hindi sinabi na ba? Matanong ko lang po, sinabi na ba nila kung sino yung representante nila diyan sa BICAM? Hindi kasi lahat ng senador kasali doon eh. Meron bang instance na explain nila sa atin or pinablik nila ang proseso ng BICAM, which is ito pala yung very very sensitive na na proseso, kasi lahat ng napagkayarian ng final version ng Senado, ng Kongreso, lahat po yan baliwala pala sa BICAM. Di ba, isang malaking kalukuhan. Kaya kailangan po nito maging mapagbantay po tayo. Darating ang susunod na halalan. Di ba? Darating na naman po bago ang bandang October niyan. Titira na naman ang mga senador natin, kongresista, for the 2025 GAA. Mga kababayan, kailangan na po natin talagang magparamdam sa kanila. Di ba? Kailangan na po natin na ipakita talaga sa kanila. Ano yung may picture? May picture lang ba ng mga member na nagrano ng GAA? Di ba? Ito yan, ng GAA, ng BICAM. Kasi talaga naman yan talaga problema palagi. Pagdating po ng BICAM, ang trabaho lang naman po kasi talaga sa BICAM, dapat nga po yan talaga yung matinding debatehan pa eh. Tingnan nyo ha, let's paint this picture. So ito si Congress, sinabi ni Congress, lahat ng mga gwapo ang hati ng buhok kaliwat kanan. Okay? Ito naman pong si Senate, sinabi ni Senate, dapat po lahat ng pogi ang hati ng ang lahat po ng pogi ikalbo. So hindi ho sila magkasundo. Under po sa sistema natin, bago nila dalhin yan sa presidente para pirmahan, dapat po iisa lang ang version na ihaharap sa presidente. Kasi yun ang ipatutupad niya, di ba? So, mag-uusap ngayon sila. So yun ang pinaka-importante lalo. Kung importante yung mga debate nila from both houses to finalize their own version, sobrang importante po yung gagawin naman ng mga representante ng BICAM. Diba? Pag nag-meet up sila para i-finalize ang version. Wala nga, chinuchubibo tayo ng mga hayop na yan. Tangina, nakakainit ng ulo, aga-aga eh. Diba? Ang lalakas mong balahura po sa totoo lang. No? Hindi natin sinasabing malinis si Speaker Martin Romualdez, hindi natin sinasabing malinis itong ibang mga politiko. At sinasabi natin dito, wala silang malasakit sa atin. Kung sino man yung mga representante rito ng GAA, yung BICAM ng GAA, tapos itong mga senador natin na mga nagtitiyukan, alam niya, sila yung mga may problemang malaki. So, alam nyo na ho. Ngayon pa lamang po kasi, ngayon, as early as of now, okay? Ngayon pa lamang po, masusukat na natin kung sino po talaga ang tunay na para sa bayan at yung tunay na para sa bayan. Diba yung mga tirador sa ating pondo. Okay? Kaya shame on you sa mga pumipiyok diyan sa AKAP na kayo mismo hindi nyo man lamang binigyan ito ng matinding bigat na pinag-usapan pa bago sana ninyo pinagtitipirmahang mga lintik kayo. May picture taking pa kayo eh. Diba? Saya-saya nyo pang pinapirmahan sa presidente, punyeta kayo. Binudol nyo naman pala presidente natin. Tapos sasabihin na naman ng mga loko-loko, binudol ng presidente yung ating national budget. Takputa. Ang papel ng presidente po roon, aprubahan ito in good faith na malinis yung ginawang hinarap sa kanya because the burden of morality, mga kababayan, and honesty, naandun po sa mga gumawa ng budget. Diba? Ngayon, nangagawa nila ang presidente, dapat walang ganito, dapat walang ganito. Ito ding isang kolokoy, si Cocote, si Senator Coco Pimentel. Siya yung nagsabi na bantayan natin ang GAA, na yung BICAM ng GAA. Bakit hindi nila ni-request na ito po i-public, na ito po ay naka-live? Di ba? Na para napapanood ng taong bayan, yung series, kahit araw-araw pa yan, papaano na pa-finalize yung dalawang magkakaibang versions.
no, ng national budget ng 2024. Oh my God. Mabuti na lang ho. Meron tayong social media. Mabuti na lang ho. Nandiyan kayo. Mabuti na lang ho. Maraming bukas ang isipan at pwedeng maikalat itong mga nangyayari na to para ho masuri na natin ngayon pa lamang sino-sino po ang dapat nating gawing senador uli at kung sino-sino po ang gawin nating mga congressman ulit natin. Okay? Sa district at saka sa party list. Pinakamalaking talaga sa akin, talaga sa akin, itong mga nasa Senado eh. Yan talaga sa akin itong mga to eh. Nakakainis sa totoo lang. Okay, so pag-usapan naman natin yung isa. Ano pa ba yung isang pag-uusapan natin? Mamaya, pag maalala ko. So itong AKAP, yung Kibuloy, yung AKAP. Okay, yung prayer yung for unification. Okay, so teka, tingnan ba tayo ng mga comments? From Rolando Vio, may sariling private jet at helicopters si Kibuloy. Hindi malayo nakatakas na yan sa backdoor dumaan. Totoo po yan. Okay, and then Carl Alejo, sabi niya, the best dyan, palitan ng mga senador. Sayang lang pasahod. Bawal lang kuya-kuya-kuy. Kumilos naman kayo. Yan. Okay, tama, di ba? Isipin nyo katarantaduhan sa Senado. Tingnan nyo yung mga empleyado sa mga private firms, they stay for like 6 months or bago mag 6 months, endo na sila. Pero pwedeng mag-renew. But they have to undergo the same process. Now, ang higpit ng requirements, kailangan meron kang nalalaman sa trabaho. Tapos tayo gagawin natin senador. Nagdala lang ng babaeng malaki ang bobelia, malaki ang wetpacks, nagdala lang ng macho dancer, gumiling-giling, tinawag lang kayong kumari, kumpare, pinatawa lang tayo, in-entertain lang, binoto na natin. Tapos maghahanap tayo ng mga genius, maghahanap tayo ng mga klaro recto, maghahanap tayo ng mga joke mo, 'di ba? Maghahanap tayo ng mga Tolentino, ng mga magagaling na mga senador. Bakit naman po tayo maghahanap? Kung ang nilagay po naman natin ay mga basura, we deserve the basura. Diba? Yung mga trap politicians, that's what we deserve. Diba? Sabi nga kasabihang Pilipino, kung ano ang yung tinanim, natural yan lang din yung aanihin mo. Kung tinanim mo tae, natural yan ang maaapakan mo. Diba? Pero ang maganda ho, dahil po tayo rational being, gamitin po natin yung ating intellect. Suriin natin yung ginagawa nila. Yan yung ginagawa nila, yan po yung kanilang kalidad. Kung basura yung ginagawa, basura rin po itong politiko na to. Tsaka wag mong bubuto ng artista. Diyos ko, alam niyo naman pagka-artista. Unless po yung artista na to, talagang bago po ito kumandidato, alam natin na nag-aaral talaga, sinisikap niya na talaga na, di ba, Maribel Abad na bumagay sa kanyang magiging trabaho, mag-kongresista, mag-senador. Yan, marami kasi sa mga vloggers, mga bayaran, pansin nyo naman sa kanila kasi yung mali at masamang gawain, ay, wala na. Let me see. Uy, okay, from bilis na ng akyat ng Ayan. Sa Senator Amy, akala natin magaling, iba naman yung ginagawa ngayon. O yun nga, isa pa yan. Isa pa yan. Di ba? Gusto nga namin malaman sa mga Ilocano rito happy ba kayo sa ginagawa ng kapatid nito ni Amy Marcos sa ating presidente, sa kanyang nakababatang kapatid? Di ba? Dapat na maging asset. Kung tutusin, asset po talaga ng tingin natin sa kanya, di ba? Kaya nga sabi natin, tama, nauna si Amy diyan sa Senado para hanggang kalagitnaan ng termino ni PBBM, nandiyan si Super Ate. Tapos ibabalik natin. Anak ng siya, siya yung anay sa administrasyon eh. Di ba? Biruin mo, pinagmumura na. Di ba yung kahit yung natural lang na kilos na reaksyon ng isang ate, di ba? Baliktad ho pinagmumura na ni Digong si PBBM wala pa nakusahan na ng katakot-takot Ang sagot lang, naiintindihan ko naman. Alam niyo yung pagtanaw ng utang na loob
ano yan tinitignan po dyan, may basihan ba? Yung taong ito ba talaga, libre ba to? Talagang kusang ginawa niya to? Yung pagpapalibing, libre ba talaga? Di ba? Hindi ho libre yung pagpapalibing kay Apo Lakay. Utos ng Korte Suprema yon. Duwag lang yung ibang mga presidente. Kasi nung mga kapanahunan nila, masyadong mainit pa yung mga issues sa mga Marcos. Dumating yung time niya na medyo bukas na yung mga Pilipino, di ba? So kaya malakas ang loob niyang maipalibing. Nung naipalibing niya po, ang tanong, binayaran ba natin si Digong? Binayaran ho natin si Digong. Lahat po ng may trabahong Pilipino, lahat po ng kumakain, mapamahirap, mapamayaman, may class naman tayo, sabi nga ni Atty. Lisa. Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Nakakaltasan tayo automatic. Nacha-charge tayo. Di ba yung sahod po ni Digong, yun po yung bayad natin. Yan po ay mandato niya na ipatupad niya bilang isang punong tagapagpaganap, bilang isang presidente. Di ba? Tapos si Willie Rebellion which is now frustrating. Abay, kakandidato? Hindi ko tinatawaran yung kakayanan bilang magaling na entertainer. Pero siya na nagsabi dati ano yung klase ng kalidad na meron siya. Ang tanong ko ngayon, paano nabago po ba yung inyong kalidad, yung kakayanan nyo ba? Naging akma na po ba kayo sa Senado? Ay ang narinig natin mukhang mangyayari po. Ayuda senator na naman Diba? Alabonggo to So, wala nang atupagin kundi ayuda, utuin ng mga Pilipino. Diba? Yung baka mangyari po nito sa atin, huwag namang mangyari mga kababayan, parang awa nyo na. Magi po tayong patay-gutom republic. Diba? Pagkaganyan ng ganyan ng mga iboboto natin, komedyante, tapos hindi man lang nag-aral, nako, diba? Patay tayo nito. Mangyayari po talaga rito sa atin, patay-gutom republic ang mga Pilipino. Asa na lamang palagi tayo sa mga ayuda. Sabi ni Divina, Ilocano ako, ayaw ko din dyan kaya I mean. Nothing much we can do against Kibuloy. He got lots of alliances inside this current government. Totoo po yan, napakarami. Napakalakas ng kanyang mga kaalyado rito. Ngayon, pag-usapan naman po natin itong isang paksa, no? Okay, shout out kay Sally. Yan. From May Roads, maraming senador na may utang kay Cubes. Naku, patay tayo rito, lalo ng utang na loob sa boto. 'Di ba? Happy holiday. Baka pati yung Philip Salvador. wala na. Ganito lang po, lagi po natin tatandaan. Ganito lang ang technique dito. Kung hindi natin kaya na itong Senado ay i-abolish, okay? Kung hindi natin kayang i-abolish ang Senado, i-abolish natin ang laman ng Senado ng dalawang pagkakataon. Sa darating pong halalan ng 2025, lahat po ng mga basurang re-electionista, itapo na po natin. Okay? Regardless po, kahit maging mga kapartido pa ni PBBM yan, kahit i-endorso pa ni PBBM yan, kahit nabuhatin pa ng Presidente Marcos Jr. yan, ni PBBM, huwag po nating iboto. Alam niyo naman ang galaw ng mga politiko. Diba? The President is a politician. May utang na loob sa mga kapartido, mga kaibigan. Pero mga kababayan, politicians, they come and go. Diba? So, tayo po dapat nakasuporta tayo all out as long as they're doing good for us. Dapat palagi pong bida ang taong bayan. Pero, pag hindi na po tayo ang bida, sila-sila na lang ang bida, ibasura natin sila. Yun po yung dapat para mabalik po yung kalidad ng Filipino voters. Na kapag ang mga binoto ng mga Pilipino, talagang makikita natin ng mga senador, talagang may talino. Ngayon, minamaliit nitong Senator Joel Villanueva ang Senado, ang Kongreso. Akala mo naman kagalingan yung mga nandiyan sa Senado. Naklan po siya. Diba? Ang dami namang mga tatanga-tanga. Kawawa ho ating presidente. Siya na naman ang mababaon sa sisi nito. Siya na naman yung talagang dudurugin dito. Diba? So ngayon, pag-usapan natin, correct, Sharon. Palitan natin ng constitutional updating itong mga senador. Kung wala hong mangyari sa Chacha ngayon, yan ho ang gawin natin. Tayo unahin nating palitan ang laman ng Senado.
Ganun ang gawin natin. Si Crying Boy ba, si Senator Villanueva, basta alam ko lang sa kanya, si Super OA. Si Villanueva eh. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon, itong isang, actually this is the second time, no? Yung tungkol doon sa prayer rally. Alright,